Amen. Kung ating ipapahayag ang ating pagsisisi sa Diyos at ilalapit ang ating mga pagkakasala sa Kanya, tayo'y Kanyang diringgin at bibigyan ng kapatawaran. Tanggapin po natin ang katiyakan ng ating kapatawaran. Ang mga bundok ay maaalis at ang mga burol ay mawawala. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay di kukupas. Ang tipan ng kapayapaang ating natamo mula sa Kanya ay mananatili at ang kapatawaran ay Kanyang igagawad sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Pedro, Kabanata 2, mga talata 18 hanggang 25. Tularan ang paghihirap ni Kristo. Mga alipin, igalang ninyo at sundin ang inyong Panginoon, hindi lamang ang mababait, kundi pati malulupit. May pagkakapuri kaya ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng iyong mga kaluluwa. Ang atin pong teksto ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 14, mga talata 15 at 16 at 21. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos.
Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat.
Akala ko mga tulog na po kayo eh. Ang akin pong mensahe sa gabing ito, gabi na po, ay konektado sa mensaheng ipinarating sa atin kahapon ng ating kapatid Gloria P. Potes o si Ma'am Potes. Sino po dito nakatanda nung teksto kahapon? John 14:6. Ano po ba nakasaad sa John 14:6? Okay. I am the way, the truth, and the life. O the life. Sa Tagalog po, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa gabi pong ito, ang akin pong mensahe pinamagatan kong love and obedience. Pag-ibig at pagsunod. Kanina po sa aking nabasang teksto sa Juan 14:15 to 16 at sa 21. Ulitin ko po ha. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo ay bibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako ay lubusang magpapakilala sa Kanya. Kalimitan na po nating naririnig sa mga mensahe bilang mga mananampalataya na kailangan mabuhay tayo para sa ating Panginoon. At dudugsungan palagi ito na patuloy tayong mag-ibigan. At kalimitan, ang love o ang pag-ibig ang buod ng mga awitin na ating kinakanta dito sa loob ng simbahan. Madalas, ito rin ang tema sa mga dinadaluhan nating seminar at maging ang panalangin ng ating mga puso. At kung ganito palagi ang ating naririnig, ay dapat tayong sumang-ayon na ito ang maging hangarin ng bawat isang mananampalataya. Naniniwala po ba kayo doon? Wala po atang nakaintindi. Naniniwala po ba kayo doon? Ayan. Naniniwala ako na sa sino man ang nagbabasa ng salita ng Diyos ay malalanta dito ang katotohanan pagkat binigyan dito ng diin ang pag-ibig natin kay Kristo. Do I love God? Or do we love God? Mga tanong na minsan ay napakahirap sagutin. Paano ba natin malalaman na iniibig natin ang ating Panginoon? One test can we apply is whether or not we want to please our Creator. I think desiring to please Him would be a sign of our great love towards our Lord. And how best can we please Him? Paano nga ba natin may papakita sa ating Panginoon ang ating pag-ibig sa Kanya? O ang ating pagmamahal sa Kanya? Ito po ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Nang talakayin po ni Juan ang tungkol sa pag-ibig, hindi niya ito binigyan ng kahulugan bilang emosyon or feeling, kung hindi something intensely practical. At ito po ay papatunayan natin sa aklat ng unang Korinto 13:4-8. Kung alam po ninyo, sabayan po ninyo ako. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi naghili, nagmamapuri, o nagmamataas.
hindi magaspang ang pag-uugali, hindi rin makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ay kinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ito po yung ibig sabihin ng intensely practical when it comes sa love natin sa ating Panginoon. At ang pag-ibig din ng ating Panginoon sa ating kanyang mga anak. Obedience. Obedience is the test of our love for God. Ayon pa rin po kay Juan, ang love at obedience daw po ay palaging konektado sa isa't isa. Hindi po yan maaari nating paghiwalayin. Tulad sa ating binasang mga talata na nakasaad sa Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, love, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos, which is obedience. Sa verse 21 naman po, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Nakikita po natin yung connection ng love and obedience. Sa chapter 50 naman po ng Book of John, nakasulat din dito na kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Sa mga sulat ni Juan sa 1 John 5:3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yoong tumutupad sa kanyang mga utos. At napakarami pa pong iba. Throughout the Bible, there is an emphasis of the word love. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang pag-ibig natin sa Diyos, at ang pag-ibig nating lahat sa ating kapwa mananampalataya. At isa pa, ang pag-ibig natin sa ating mga kaaway. Mahalagang tandaan natin na hindi lamang pag-ibig ang dapat nating gawin, kundi pati ang pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ay inatasan niya tayo na pahalagahan natin ang kanyang mga kautusan. Sinabi na parito siya hindi upang sirain ang kautusan kung hindi para ipatupad ito. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang kautusan na tinutukoy ng Panginoon na dapat nating sundin? Ang batas na tinutukoy ng ating Panginoon ay hindi lamang po ang batas o ang mga kautusan na ibinigay niya kay Moises sa bundok ng Sinai. Mababasa natin na maging sa pasimula ng ating buhay ay meron ng kautusang ipinagkaloob sa atin ang ating Diyos. Tulad ng pagpapahalaga sa lahat ng mga bagay at buhay. Mula pa sa simula ng buhay at maging sa kasalukuyan, ay patuloy na nagbibigay ang Diyos sa atin ng mga kautusan. Sa bawat isa sa atin, at ang kailangan ay papaano natin matatanggap ang mga kautusan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo po ang naging daan para sa atin upang malaman natin kung ano ang kautusan ng Diyos sa ating buhay. Para sa Panginoon, ang pinakadiwa ng kautusan ay walang iba kung hindi ang pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa ating kapwa na kailanman ay hindi natin ito mapaghihiwalay. Ang pagsusumikap nating ibigin ang Diyos at ang ating kapwa ay isang paraan upang tayo ay mapalapit
sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, may padadama natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Na sa patuloy nating pamumuhay, sa pag-ibig ay madarama natin ang paglapit ng Diyos sa ating mga buhay. At sa paglapit sa atin ng Diyos, ay matutuklasan natin na ang Diyos ay banal. Kaya po sa gabing ito, hindi ko na po masyadong hahabaan. Kaya po sa gabing ito, ang hamon ko po sa inyo, ang hamon sa atin ng tekstong aking binasa, tayo ba bilang isang mga mananampalataya ay patuloy na umiibig sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos? At muli ko pong ulitin ang tanong ko kanina, do I love God or do we love God? Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyaya na ibinibigay mo sa amin. Salamat po sa pag-ibig at sa kakayahan, Panginoon, na ikaw ay sundin dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, at ng naming lahat na kami po ay punuin mo ng pag-ibig sa tuwing kami ay maghahandog sa iyo. Pagpalain mo rin po ang mga handog na ito upang magamit sa iyong ministeryo dito sa lupa. Sa iyo po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.